Lahat po sila na binibigyan ng kara. Makinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Di ba even din then, sinabi mo before pa or something like even that? then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, Yung container. I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included na. Congressman Flores, if I may. Sa amin ni Congressman Kit, kung kanino napupunta yung 170 na yun, kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun. Sabi ko nga po, Mark Taguba matapang na ibinulgar ang mga pangalan at mga sangkot sa korupsyon sa shipment sa bansa. Dito ay inamin niya at isiniwalat ang mga impormasyon patungkol sa shipping sa BOC. Walang takot na sinabi ang mga pangalan at grupo na kanyang kinabibilangan. Sa pagkakataong ito, napamura na lang si Congressman Flores sa nalaman patungkol sa kitaan at lagay sa mga shipments. Nabanggit sa pagdinig na umaabot ng 3 milyong piso sa isang linggo ang kita sa mga containers. Panoorin mo itong Kaya pala walang na-conflict na taga Bureau of Custom, di ba? Biruin mo sa 125 na kasama noong panahon na una pa lang silang idinimanda. 125 sila kasama yung ibang tauhan ng Bureau of Custom. Pero sa bandang huli, yung 125 natanggal yung 101 doon. Naging 4 na lang silang idiniin, di ba? Di ibig sabihin yung 101 na kasama niya noon ay mga taga Bureau of Custom. Pero ni isa, nung bandang huli, ni isa na taga Bureau of Custom walang nasangkot. Ni isa. Di ibig sabihin lahat ng mga taga Bureau of Custom ay mga tauhan ni Poon, di ba? Lahat yan, as in lahat, iisa ang galaw. Yun ay dahil sa mandatos ni Poon, di ba? Kaya ang galing. Biruin mo 3 million sa kada shipment. Ay ang laki nun. Economic sabotage ang dulot nun sa Pilipinas, di ba? Sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya pala bagsak na bagsak. Pang ilan tayo sa third world country? Lagi na lang ba tayong nasa third world country? Hindi na ba talaga tayo magkakaroon ng pagkakataon na masilip man lang yung second world o first world country? Dahil maraming linta na sumisip-sip sa dugot pawis ng mga Pilipino. Hanggat hindi natatanggal yung mga lintang Chinese na yan sa ating ekonomiya, mananatili tayo sa third world country. Pinakamahirap na bansa sa buong mundo ang third world country. Sa tagal-tagal na ng existence ng Pilipinas sa mapa ng mundo, ni minsan hindi nalagay ang bansang Pilipinas kahit man lang sa second world country. Laging nasa kulela at laging nakahanay sa third world. O ibig sabihin, pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bakit? Tagtag tayo ng linta Ang mga lintang businessman na yan na yumayaman sa katas ng dugot pawis ng Pilipino ang nagpapabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas. So itong ginagawa sa Bureau of Custom, maliwanag na ebidensya ito na ito ay isang uri ng linta na sumisip-sip sa dugot pawis ng mga Pilipino, di ba? Kaya tayo nananatili sa third world country, di ba? mga containers. Panoorin mo itong video, mahalaga ito. Paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga container sa Bureau of Customs? meron po akong tracking. So, ayun po. Nag-process din po kami ng container. May broker din po ako. At yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong tracking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatat na magkakapit. Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike tracking.
At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa custom. Opo, ang ginamit ko po ay yung EMT Trading, yung Integrity Trading, at saka yung RONSS Trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag kung ano yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pag kami nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So, si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun, tapos idadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung tara. So, tapos nung ko po ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Ipaliwanag nga kung ano yung binabanggit para. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng Pag nagbibigay po kayo ng tara, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane Ibig sabihin yung tara padulas. Under the table. Red tape. Tara. Red tape. Under the table padulas. po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun. Pagka may tara po. So, tatlo yung lane, customs. Isang Yes po. green, isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kg na shabu. Pakikwento nga ito. Narito po, Mr. Chair. So, yung nangyari po kasi sa amin, is si Richard Tan daw po yung, si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no? Yung EMT naman po kasi, dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari ng 5 metal cylinders na yun. So, hindi ko po kilala si Richard Tan, ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So nag-inquire po siya sa akin, nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya, regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker, binigay ko kay Kenneth Dong naman yung pinaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So, pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng manifest yung barko dun sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So, nalaman namin yun. May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So, hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya i-release.
Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush ng may-ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So, May 24, nilabas na siya ng ng port. Tapos, diniliver na siya sa Hongfei, Valenzuela. Tapos, umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung rate po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi kung hindi po ako nagkakamali. Tapos, yun na po. Lumabas na sa balita na may nahuli nga pong mga shabu nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment na ito? Ang nakalagay po kasi Hongfei China Xiamen Daosu Import-Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? At kung ano yung declared value nito? Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo noon sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin. Tapos, meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in ng isang container, tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na pinapasok mo rito? Mga general merchandise po ayan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po, mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot pa ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown pero yan po may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa TARA system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila yung sa yan, mga taga Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng TARA. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Kanino napupunta yung mga TARA system na yan? Yung mga kinukurakot nila ng TARA system, kaninong bulsa napupunta? Yun ang tanong. Hindi ko na po. Ang all-in ko po kasi 170,000 po So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000?
Umabot po ng 100 po kada isang link. Ano-ano yung mga laman nun? Ayun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yan po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority nila makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. So nagbibigay ka para hindi ka maharas, tama ba? Malala na talaga yung TARA system na yan noon pa. Kaya yung TARA system, kung meron mang may hawak niyan, bilyon-bilyon na ang kinita niyan. At kung ang tanong, kanino napupunta yung kinikita ng TARA system na yan? Ay sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng paghaharas sa'yo ng mga taga-Bureau of Yan po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, mayroon po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po, isang buong container. Lahat yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, darating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan, 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun o pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, sa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So, nasabi ko po yan na tingin ko po, lahat mo ng shipment, dumadaan po talaga sa TARA system. Kasi ang isang negosyante, nakikipagdigma yan sa oras. At tulad niyan, kung yung binili mo ay para sa Christmas season, tapos dahil nga dyan sa TARA system na ayaw mong bigyan, o di i-hold yung iyong container ba na pinamili mo, para sa Christmas season yun eh. Ngayon, dahil isang buwan yung sistema para maproseso yung TARA system o dumaan sa legal na paraan, isang buwan, iiwasan mo yung isang buwan na maubos. Kasi kung lilipas yung isang buwan, lilipas na yung Christmas season. Sino pa bibili ng mga pinamili mo na yan sa market, 'di ba? Sa Philippine market, wala na kasi lipas na yung Christmas season. Lipas na yung mabenta yung panahon ng Christmas season eh. Mabili ang mga mga paninda eh. Pero dahil naka-hold yung paninda mo doon sa Bureau of Customs, dahil dinaan mo sa legal, ayaw magbigay ng tara, isang buwan ang legal proseso nila, yung proseso nila sa legalidad, isang buwan. Di ibig sabihin, i-release na nila yung paninda mo, January na, kung saan matumal na. Sino pa bibili ng paninda mo? Para sa Christmas season yun, para sa mga Christmas season, bumili ka ng mga Christmas tree, bumili ka ng mga Christmas decor, bumili ka ng mga Christmas curtain, puro sa Christmas yun. Sino pang bibili ng Christmas curtain, Christmas decor, Christmas tree sa panahon ng January kung saan lipas na yung Christmas season? Wala na. So, para maiwasan mo yan, syempre maglalagay ka. Kasi para maibenta mo agad yung pinamili mo na para sa Christmas season. So, kung halimbawa, sabihin nilang napakalaki ng halaga, 80,000, ibibigay mo kasi
need mong mailabas agad yung container bomb na yung paninda mo eh. Para sa oras. Kasi ang isang negosyante na nakikipagdigma yan sa oras. Sa panahon, nakikipagdigma yan. So, no choice ang isang negosyante kundi magbayad ng red tape o palusot o tara system, di ba? One way or the other. Sino-sino yung mga nangaharap sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng tara sa custom. Ayan po, isa po dyan yung Comsen. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang alos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso. Sino yung mga nasa loob o nasa likod ng Comsent? Na binanggit yan ni Mark Taguba, Comsent. Ano yung Commission of So namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, tulad na sinabi ko, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yun. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ayun, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bakod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bakod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, So, ibig sabihin, malaki pala involvement ng Davao Group dyan sa mga transaction na pinasok ni Mark Taguba. wala pong player o sino man ang gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag hindi ka nagbigay sa kanila, mahaharas sila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bakod? Paano mo siya nakilala? Si Jojo Bakod po, nakilala ko po yan. Taga-sabin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na kasama siya sa SSPDC nung panahon na yun. So, sabi niya nga sa akin na, yun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At i-refer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, Digital Nice. So, yun po. Ako naman hindi ko, ang gusto ko lang naman magnegosyo kung sa totoo lang po eh. So, yung Tita Nani, yun ay mga nasa loob ng Davao Group Gang. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga tao nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Mas Carpio. Sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng influensya ni Jojo Bakod sa Bureau of Customs? I-explain nga yun. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So, marami siyang kilala mga may influensyang tao. Kaya yun siguro kaya malakas din ang influensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bakod? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya, so i-refer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group.
Yun po. Yun po yung storya ng kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Tinatawag mo Tita Naning na pinakilala ni George. Ayun po, siya po, pinag-meet na kami. Hindi ko na po maalala kung saan mall yun eh. Pero, yun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga tao ngayon, yung nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka lang makapagtransact sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinabit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po yung ebidensya ko, Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At binigay ko yung pera kay Smola Villara. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo Sandali kami. lang, Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. Paano ka napaliwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Alam mo, sabi-sabi lang yun. Opo, si Jojo Bakun. Yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bakun, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko inisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun lang po yung naging basehan ko. Dahil si Jojo Bakun po yung nagsabi. Anong prebang ibinigay sa'yo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya? Na member nga ng Davao Group. Ang pinaka-prueba lang po na maibibigay ko sa inyo is lahat ng transactions ko is nag-green lane siya. Lahat po ng dokumento ko, pagka kinumpara nyo, puro pare-parehas. Puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino pagka nakita yun, i-hold nila yun kasi bakit pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kong prueba sa inyo na kung totoo ba si Tita Nani yung Davao Group. Dahil tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun. Hindi makakalabas yung gano'ng karaming container ng gano'ng kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tita Naning, bumilis at bumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Any wrap up, Congressman Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to na lang sa susunod na mag-interpolate. Thank you very much, Mr. Thank you, Congressman Kuhun. Next to interpolate is Mr. Chair. Congressman Mr. Chair. Keith Flores. Yes, Congressman Very needs to be quick. more Congressman. Very quick with the indulgence of the Honorable Flores. This is for the Bureau of Customs. Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely, but it has been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation, and based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner?
Your Honor, there's a regulation defining that, Your Honor. I just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Lumalabas yung owner ng mga shipment na yan ay nagtatago sa likod ng consignee. So yung kung sino yung owner, nasa likod siya ng consignee. So ibig sabihin yung consignee na yan, inaako niya yung buong isang shipment ng isang import kasi nasa kanyang pangalan yun. So, yung co-equal right ng consignee at saka ng owner, yun ang isa sa magiging depensa ng owner. Nasa kanya rin yan. Ibig sabihin, lumalabas, dalawa ang may-ari ng container. Pero ang totoong may-ari ng container ay nagtatago sa likod ng pangalan ng consignee. So, consignee ang nilalagay nila sa harapan. At saka lang mabubulatlat kung sino yung totoong may-ari ng container pag nagkaroon ng aberya. Tsaka lang mabubulatlat yung totoong may-ari. Pero hanggat andyan ang consignee, syempre tuloy-tuloy ang import kasi may lumalabas na taga-ako. It means yung consignee na yan, taga-ako yan ng totoong may-ari. Aakuin niya. Pero sa ano lang yan, sa papeles o sa papel. In actual, yung totoong may-ari pa rin ang may-ari ng container van, 'di ba? So ibig sabihin, yung papel na yan, ang nakalagay diyan consignee name. Pero ang totoong may-ari niyan in actual, nasa likod lang ng consignee. 'Di ba? Since for hire yung consignee, ang laki ng ano niya, ng ako, 'di ba? At kailangan pag-aralan ng consignee yan. Kung sino man siya kasi aariin niya yung buong container ba na hindi niya alam kung ano yung laman. Kung illegal ba o legal, 'di ba? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents should be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container, Hindi mo alam kung and here is the owner illegal. not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Tama. Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner, or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner, notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment? Dahil nga sa presensya ng consignee na di-disclose, na isisikreto yung totoong may-ari. Pero kung aalisin mo yung consignee system na yan, marireveal yung totoong may-ari. Dapat alisin ang consignee system sa Bureau of Customs para ma-reveal talaga kung sino yung totoong may-ari. Pero dahil hanggat andyan ang consignee system, itatago ng consignee kung sino talaga yung totoong may-ari ng shipment, di ba? Dahil dyan sa consignee system, alisin nyo yan. Isa yung bulok na paraan. Isang bulok na paraan yan. May itinatago yung mga consignee system. Delikado yan. Alisin nyo yung consignee system. Dapat ma-reveal kung sino talaga ang totoong may-ari ng shipment bago ipasok yan sa Bureau of Customs.
Well, Your Honor, I cannot definitely. Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs. Etong si consignee for hire, she's not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko, being the recipient of the shipment. Pagkatapos it was discovered later, shabu pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why? Ang labas niyan, kawawa yung consignee, madidiin siya. Madidiin siya sa isang illegal na pag-shipment na hindi naman niya ginawa. Dahil consignee for hire siya, binabayaran lang naman yung pangalan niya, hindi siya aware kung ano yung laman ng shipment. So siya yung mahabulin kasi siya yung nando doon. Pero in fact, wala siyang alam doon. Dahil hinire lang naman yung pangalan niya, di ba? Kawawa ang consignee. Tanga ang consignee na papayag sa ganyang sistema. Tanga. Rely on the consignee. Why not require instead the owner to facilitate the document, Correct? assisted by the consignee? Correct? Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs. Sino ang pumayag? Ang tanong, sino ang pumayag ng ganyang uri ng sistema? Sino ang nagpasok? O di ba? Sino ang nagpauso ng ganyang uri ng sistema na consignee system diyan sa Bureau of Customs? Sino? Sino ang nasa likod niyan? And I suppose that this should have been addressed long time ago. Kaya nga. Yes, Your Honor. If we will be adopting the Ibig sabihin, matagal nang nag-i-exist yung ganyang uri ng sistema sa Bureau of Customs. Ibig sabihin, marami na ang mga nakapasok na illegal na through consignee system, di ba? So, ibig sabihin, katulad niya, nagkakabukingan, ang nabubuking yung consignee, hindi yung totoong may-ari. Ibig sabihin, nakakalusot yung mga drug smuggler ng ganun-ganun na lang, nang walang pinagbabayaran, gawa nga ng consignee system na yan. narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Yes. Totoo yan. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congresswoman Jinky. I was thinking that you just wanted to manifest something. But sundan ko lang, isang very short question lang kay... there are reports that some consignees being used by importers are fictitious consignees. Oh, di ba? Fictitious. Nagbibigay ng peking pangalan, peking registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Ibig sabihin, ghost consignee. Multong consignee yan. Ibig sabihin, pag nagkabukingan, makikita, multo. Sino mapapanagot? Sino mapapanagot? Di ba? Kung multo ang consignee. Di ba? Aba.คุณต้องการให้โทรศัพท์ของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ ดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรี และคุณไม่จำเป็นต้อง That's correct. Your Honor, that should not be the case, Your Honor. But Because there is a process of verification, Your Honor. But would you agree with me that siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? It is possible, Your Honor. So you have records to show that indeed there were fake consignees or owners of companies that was used as consignee sa isang mga importation. I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige, salamat po. Now, I will now yield the floor to Congressman Keith Flores. You have 10 minutes. Ito talaga ang mga consignee system at saka TARA system. Nagpapatunay ito. Ebidensya ito na bulok yung Bureau of Customs. Bulok na bulok. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, when did you start
Kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled doon sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi po. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers na napapasok mo? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane, no? May dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Yun nga po. At nung December nga rin po noon, taon na yun, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled doon sa TARA system na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po, Your Honor. So strict, even if nagbayad ka na, Opo, harangin po nila yan, nagbayad ka na. kahit bayad ka na. Oo. Marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa-x-ray, pwede naman nilang pa 100% inspection. Pwede nilang, marami silang pwedeng gawin na pwede pang maharas. So ipitin yung containers na pinapasok mo. Yes po, Your Okay, Honor. now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Average amount. Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Mataas kasama lang yung mga nasa 280, 300, mga ganun. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system. Yes, Your Honor. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo, even if nagbayad ka na. Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enrolled ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yan? Opo. Na sila yung kausap mo. Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po. Ang nag-establish po niya sila, Commissioner Faildon po noong time niya. Commissioner Faildon, Yes po. ang nag-establish ng command center. Ito pala yung mga ito pala yung tinatanong ko kanina kung ano yung command center. So yung command center pala ang nag-establish o nagtatag ay sila commissioner o director Faildon ng custom, di ba? So sila pala yung may hawak ng Davao Group Gang. Sila rin yung may hawak ng command center, di ba? So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So, Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Meaning, wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, kailangan ganduban sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun eh. Sinabi ni Jojo ba, mag-refer nila ako sa kanila. Nung Kasi lumalabas, pagka Davao Group Gang ka, kapag ka member ka ng Davao Group Gang, maluwag sa iyo ang command center. O di ibig sabihin na sa isang linya lang niyang command center ni Faildon at saka ng Davao Group Gang. Diba? nakamit ko si Dusty Tanani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Parang ang aking pinili po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng TARA. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, Your Honor. And 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned offered by Councilor Small Abiliera. Tama ba yun? Yes, Your Yun Honor. ang pagtayo mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abiliera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanina yung 5 million. Yun, sabi nila sa akin, pumunta ka ng Davao, ibigay mo kay Bulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon,
hindi ko naman po makamit yung... So never mo rin na-meet si Pulong Duterte. To be fair with the congressman. Never. Opo. Okay, si Small Abiliara nakausap mo. Yan po, opo. So, ibig sabihin, yung 5 million, bayad yon para sa registration niya, para maging isang Davao Group Gang member. Ang laki ha, 5 million ha, para kay Pulong. Oh, come on. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya po. Kay Small Abiliara. Yes po. Siya lang mag-isa? At that time? Opo, ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung isang kasama rin sa Davao Group. So, dahil wala naman akong kilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nakita ni Small Abiliara? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay. Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos ang pagpasok. Opo. Okay. Now, sino ang lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung duties and taxes nun, mas mataas po talaga. Doon sa first, before enrollment sa TARA Opo, system. talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyari to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung saan container yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo yan ng legal, Answer me. It should be more. it should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take the word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun, yun ang parang you'll believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po, Your Honor. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely on the declaration of the shipper o ano nakalagay doon sa dokumento. Kung drugs po, hindi ako papayag. Of course, di ba? But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't find out kung ano ba ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Yes po, Your Honor. And you don't go Lumalabas, wala siyang inspection, nasa pansarili. Hindi niya ini-inspection na sariling inspection yung container. Nagre-rely lang siya doon kung ano yung deklaradong nakalagay sa papel ng shipper. Say goodbye to messy lash extensions. Get perfect lash extensions with our new press and dye patches. They're easy to use and prevent irritation. and you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang sudden inspections, walang red lane na bigla, wala. Wala po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes po, Your Honor. Puno man yan o hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Your Honor. And sa testimony mo, these are all siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, Your Honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng kung sino man dumibigay yung payment na 170? Pero hindi ba siya nagtaka kung bakit smoother ang kanyang mga shipment? 'Di ba? After niyang mag-register doon sa Davao Group Gang, bakit napaka-smooth ng takbo niya?
Hindi ba siya nagtaka kung anong meron? Why? O baka talagang expected niya na magiging smooth kasi nagbayad nga siya ng 5 million. Di ba? Yung sa Tara po, in-text po ako ni Tita Nani. So, depende po, minsan pumunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan pupunta niya ako sa isang lugar. So, cash to. Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person. Yes po. So, kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so, is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng pera? Weekly basis po. Weekly. Opo. So, i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container agreement. Yes po, Your Honor. And that's, ano araw yung binibigay? Tuwing Friday po. Fridays. So, cash, no? Sabi mo? Cash po. Okay, now, to the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your assumption of your card position? Your Honor, prior to my assumption, I have not Heard. Yes, Okay, Your Honor. but ngayon, you've heard of it. From the Stories. Yes, But never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo, or anything like that. I am not aware, Your Honor. You are not aware. Yes, sir. Diba? Sa dami ng pinapasok nila. Manhid to, manhid. Either manhid to or wala siyang pakialam na sinasabotahe na yung economic ng Pilipinas. Kasi maliwanag na ebidensya yan ng economic sabotage. Bakit? Kasi yung mga pera na yan, na milyon-milyon, na imbis pumasok sa Bureau of Customs at pumasok sa gobyerno, napupunta dun sa kamay ng mga Davao Group Gang at saka nung command center na mayroon namang halatang may sabwatan, di ba? May halatang may sabwatan. Napupunta dun. Wala kayong na-prosecute man lang. That's 100 containers a week. I have to check the records. You have to check. Magkano kaya ang bayad dito para maging manhid lang siya o bulag-bulagan kuno? O no? 'Di ba? Para maging manhid lang siya, magkano kaya ang bayad dito sa Bureau of Customs Commissioner na to? Mr. Guban, na-mention mo rin itong Tara system before. Yes, Your Honor. Good afternoon. So, ano alam mo about the Tara system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up now that the common transaction in the Bureau. The common. Regardless of kung sino yung commissioner. Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So, anong hihil mo po na nalaman na may ganitong mga kalakaran? Since time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako 2 beses akong inapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas. I was living in Batangas. So, Mark Taguba is just one of the many who facilitates the pagpasok ng mga container vans. Yes, Your Honor. One of the many. Yes, Your Mga Honor. ilan sa tingin mo yung many na pinagsasabi? Your Honor, there are about 10,000 per week containers. So how many brokers the same of Mr. Taguba? So, are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the Tara system? Not exactly, Your Honor, because there are Super Green Lane, the multinational. Yung legit na dinideclare lahat na gusto magbayad ng tamang presyo. But because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same. Same way as Mark Taguba does. Yes, Your Honor. Ilan yan? Sa tingin mo? That's thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan, pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Taguba? No, Your Honor, that is based on experience. Exaggerating, totoo naman yan. Siyempre, alam mo ba, ang mga commercial, yung mga commercial na mga shipment na yan, everyday yan. Everyday. Alam nga ba namang itigil mo yung kalakalan? That is the power of business. Hindi ka makapaniwala, hindi ka kasi siguro negosyante eh. Pag hindi negosyante, hindi maniniwala. Pero pagka negosyante, may posibilidad na totoo yan. Totoo yan. Kasi ang kalakalan ay dire-diretso. Walang tigil. Every day, every hour, every second. Dire-diretso ang kalakalan. Siyempre, 1,000 of shipment ang pumapasok dyan.
At biruin mo yung 1,000 of shipment na yan na nakukuha ng Davao Group Gang at saka ng command center na dapat ay pumapasok sa ekonomiya ng Pilipinas. So maliwanag sa sikat ng araw na economic sabotage yan. Kuminto. No, that is based on experience. I'm telling you, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Help the people now because of drugs and smuggling of rice. O, kita mo? Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Ba't yung sinabi mo before pa or something like that? Hindi, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking, meron po akong 10,000 sa uling patong, tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included na. 30,000. Congressman Flores, if I may. Wait, sir. O kita mo, Congressman Flores, 30,000 kay Mark Taguba pa lang, isa pa lang yan. About 1,000 of, katulad ni Mark Taguba, 1,000 ang meron na katulad ni Mark Taguba. Sa palagay mo, kung 30,000 per isang katulad ni Mark Taguba, i-multiply mo yan sa 1,000. Palagay mo na lang 1,000. 30,000 na container sa per one na katulad ni Mark Taguba, 1,000 na katulad ni Mark Taguba, kung i-multiply mo yan, yung 30,000 na container times 1,000, ilan yung pumapasok na yan? Hindi ka ba marunong mathematics? 30,000 times 1,000 na lang. Di ba? Di ibig sabihin, ilang container yan? Ilang container yan? Gusto ko lang ano yan kasi para makumpleto yung picture. Mark, gaya ng tanong ni Congressman Flores. So, roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, halimbawa, sa isang linggo may 100 container ka, meron kang or less 2 milyon sa isang linggo. Hindi naman po sila palaging magbabayad agad. So, iba utang. Pero more or less mga malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, ang container kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless of the size, basta yun ang tara. Opo. Di ibig sabihin, milyon-milyon ang transaction every day. Etong si Congressman Flores, hindi siya makapaniwala na milyon-milyon ang nawawalang pera sa gobyerno dahil nga dyan sa mga tara-tara system na yan. Hindi ka kapaniwala. Aba, maging negosyante ka muna, Congressman. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magkano 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung 170 na yun? Kung alam lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na ito lahat noon Senate hearings, congressional hearings. Wala naman po nagbago, nandiyan pa rin naman po yan. So hanggang ngayon, pwede ninyong makuha yan kung ano. so nasabi mo na yan, Nasabi ko na po noon. tama ba yun, Jimmy, na yung bayaran pala dyan o yung tara system na sinasabi per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na Gcash. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, you may proceed. Continue, please. So kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, anong kinikita mo? Milyon. Mark? Milyon. Milyon ang Never pay for Wi-Fi again. InstaBridge is a free app with 20 million Wi-Fi. Milyon ang kinikita niya. Magbabayad ba yun ng 5 million para sa Davao Group Gang registration kung hindi milyon ang kikitain yan? 'Di ba? Milyon ang pinag-uusapan diyan. Ito naman si Congressman Kit Torres. Passwords all over the world with over 200 Mark, Malaki rin po. that's how much ba? I'm very poor in math. Ha? 3 million? 3 million a week? O, kita mo? Yes, Your Honor. Sorry. A week yan, ha? Your Honor, hindi lagi dahil po yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng containers, small time ka ba, big time o medium?
Last small time lang po. Small time ka lang. So may ibang mas nagpapapasok pa na mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. With the indulgence, Mr. Chair, of Congressman Kit. May posibilidad